Dahil daw sa magulong pamilya ay pinili po ng ating makakausap dito sa H2H Confessions na si Gerald na umalis sa kanilang bahay dahil sa kagustuhang mahanap yung peace of mind. Ayon po sa kwento nitong si Gerald, lumaki daw siya sa isang broken family. Pero sa kabila niyan, aminado siyang hirap siya na ipagpatuloy ang pamumuhay ngayon kasama nga yung kanyang pamilya. Kaya kausapin na nga natin at kumustahin itong si Gerald. Gerald, magandang tanghali sa'yo. Hello po, hello. Oo, Gerald. O ano ba yung sinasabi mong magulo na sitwasyon sa pamilya ninyo? Lagi ka bang nabubulyawan, napagsasabihan? O yung kabaliktaran, hindi ka nabibigyan ng atensyon? Parehas na po yun. Pero mostly is po talaga, misunderstanding. Sige nga, ikwento mo nga sa amin. Kwento mo sa akin ano bang nangyayari sa loob ng bahay ninyo. Sino bang kasama mo? Si nanay o si tatay? Oo, nanay po, mama. Tapos kuya po. Si nanay, si kuya, silang dalawa. Yes. Oo, Oo. Tapos yung po, maliit na kapatid. may maliit pa. Okay. Tapos si tatay, sabi mo nga, broken family, ay sa iba na umuwi. Ganun ba yon? Yes po. Kumusta ba yung communication naman ni nanay at ni tatay? Meron pa o wala na? Wala na po, matagal na wala. Oo. Pero nakagis na mo pa naman si tatay, ano? Kilala mo naman. Yes po. Nakakausap. Hindi. Hindi. Mga more than more than 10 years. Ganon? Kahit na hello, hi, kumusta po kayo? Walang ganon? Walang komunikasyon si daddy? Wala na? Wala. Oo. Pero nakikita mo pa. Last po kami nagkita, mga last year po. Mga lang, para mga 1 hour na humusta lang siya. Tapos ayun na. Last year lang. Tapos, 1 oras. Ganun na, Oo. parang hindi kayo mag-ama. Hmm. Parang nagkumustahan lang, ano? Okay, Opo. sige. Sabi mo nga ikaw ay umalis sa bahay ninyo. Papaano yan? Ano ba ang pinaka-nirereklamo mo? Kasi, syempre, yung iba, kapag ka merong gusto mangyari, sasabihin kay nanay, sasabihin kay kuya. Nasubukan mo na ba yung ganong mga pamamaraan bago ka umalis Wala. o hindi na? Hindi po. Sige nga, kwento mo. Bakit ka umalis? Unang-una po is, I know po kasi na hindi na po talaga siya good sa mental health ko, and ayoko rin pong ma-stuck sa ganung state ng family namin. Like, ayoko ma-stuck kung anong meron kami that time. And isa po doon is, family kami, pero para kaming hindi pamilya, alam mo yun, yung di talaga kami nag-uusap. Usap lang kami if nagtatanungan, ganun lang. Pero unlike yung, alam mo yun, sa family talaga na may deep conversations talaga po. So, wala kayong, kumbaga, ay hindi nakukumusta yung isa't isa. Ang pinag-uusapan nyo lang, anong ulam ngayon? Nagbayad na ba tayo ng kuryente? Bayad na ba yung tubig? Yun Yes. lang. Oo. Pero yung kumusta ka ba anak? Yung pag-aaral mo? Wala. Yung mama ko, ganun siya. Pero, Oh. kaya ko makipag-usap sa kanya. Pero alam mo po yun, yung sa chat lang, pero sa personal hindi. Kasi, parang ganun din po kasi ako lumaki pa. Very distant. Okay, so ina-acknowledge mo na ganun yung pamamaraan mo. Na medyo distant ka doon sa pakikipag-usap, pero mas na-express mo yung sarili mo online kaysa face to face sa sarili mong pamilya. Yes po. Tama ba 'yon? Okay. Bakit hindi mo i-address yung mga issue na sa ganung paraan din? 'Di ba? Ma, meron po akong ganito, meron sana akong gustong pag-usapan. Di i-chat mo na lang kahit na nandyan lang siya kung mas komportable ka doon. Ginawa mo ba Ay, 'yan? di po nila yan. Ha? Dati, may ginawa po akong ganyan, pero wala rin pong nangyari. Anong naisagot lang ni mama?
parang dinidefend lang din niya po yung niya, yung sagot niya. Pero nung hindi pa po ako umalis, may mga gano'n na po kami usapan ng mga long shots gano'n. Mm-mm. At parang ayun nga po, wala din pong nangyari. Wala ring Walang nangyari. nagbago gano'n. Okay. Ano ba ang gusto mo sanang mangyari sa loob ng tahanan ninyo? Ayun, at least magkaroon ng connection konti, kahit konti man lang. Tapos mag-grow yung mentality namin. Mhm. Sa tingin mo, ano ba ang kulang doon sa loob ng bahay ninyo? Unang-una po is yung mindset. Tapos kahit konting understanding, ganun. Kasi yan din po yung isa sa reason ba't ako malis, yung mindset po talaga. And ayoko ma-stuck sa ganung mindset kung anong meron kami. Oo. Anong mindset ba itong sinasabi mo, Gerald? Mga mentality nila na, alam mo, yung nililimit yung sarili. Hindi po yung isa sa nalawin ko nung nag-move out ako, yung nag-apartment na ako. Isa po talaga is, una-una is nag-focus sila sa kung anong wala kami. Mm. Right? They focus more on anong wala kami, tapos, ayun po, nalilimit ko din po yung sarili ko. Instead of Nililimit. mangarap ng Oo, nililimit. Sa papaanong paraan, Gerald? Sa papaanong paraan nililimit? Ano ba ito? Kumbaga, parang ang pakikipag-usap sa'yo, Gerald, huwag ka na mangarap. Hanggang dyan ka na lang. Ganun ba? Hindi po siya exactly na ganyan, pero every time po nangangarap ako ng mataas, maaalala ko na ganito lang kami, mahirap. So parang sinasabi ko na sa sarili ko na wag na lang itong ganito. Kasi alam mo yun, stuck pa rin po ako sa ganung mentality. Walang suporta galing sa kanila. Ano ba ang pangarap mo, Gerald? Ah. Anong pangarap mo? So una po is gusto ko po maging stable financially at makabuild ng income na passive income, tapos matulungan ang family ko. Okay. Sa papaanong paraan mo gustong gawin yan? Unang-una is gusto ko magkaroon ng business, tapos i-grow po yung account ko, especially yan yung living ko ngayon. So in that way, mas matutulungan ko po sila. Pero hindi ko po yung magagawa if hindi ako umalis doon sa amin, if hindi, wala akong safe space. Mhm. Bakit? Ano ba yung mga statement nila? Ano ba mga sinasabi nila diyan sa mga plano mo, sa mga naikikwento mo, at sa pangarap mo? Di pa ako nagkwento sa kanila. Kasi, alam niyo na po, baka wala lang din po silang sabihin. Baka sabihin nila na masyado akong ambisyoso, ganun. Mm. Mm-mm. Yes, po. Hindi. Sabi mo kasi, di ba, nililimit ka. So, kahit anong ginagawa mo, hindi nila sinusuportahan. Baka naman kasi hindi nga kasi nila alam ano ba yung gusto mong gawin. Ano rin yung plano mo na pagtulong sa pamilya, Gerald? Actually, alam nila. Alam naman. Oo. Pero walang tiwala. Parang ganoon. Sinasabi, naku, wag na lang Yes. yan. Ganon ang natatanggap mo. Hindi siya, anong tawag, hindi encouraging. Yes. Yung mga statement nila. Pero, di ba minsan kapag nasabihan tayo, hindi tayo na-encourage, pero, hindi, sige, gagawin ko ito, patutunayan ko. Nang walang sama ng loob. Ganyan. Di ba? Sana ganun na Yes. lang yung mentality, Gerald. Ano nangyari? Talaga nagtampo ka ng matindi na? Hindi po sa nagtampo. Parang feeling ko lang talaga na I need to step out. Parang I need to build myself for this. So, yun po yung naging decision ko. Oo. Bakit ang pakiramdam mo ay hindi ka na safe doon sa loob ng bahay ninyo? Sabi mo nga, walang communication, kulang sa kumustahan. Sinubukan mo bang mag-initiate naman? Hindi lang kay nanay, pati kay kuya, tsaka doon sa kapatid mong mas bata. Wala po. Doon lang po sa maliit kong kapatid. Doon. Yun, nag-uusap kayo. Oo. Ayan, pero si kuya, anong ginagawa rin ni kuya?
Wala. ano po siya, college. Tapos wala, ganun. Mhm, mm. Ayan, medyo talagang kinukulang lang ano. Gaano ka nakatagal na u ano 'to, naglayas? Bale ano na po ako, 8 months na po akong nag-a-apartment. Pero alam naman ng mga magulang mo? Yes. Oo, alam nila kung saan ka pupuntahan? Yes po. Hindi ka pinagdamutan o hindi mo sila pinagdamutan sa impormasyon na 'yan? Pero nagkikita Yes ba po. kayo sa loob ng 8 months na 'yan? Nabibisita mo ba si, Yes po. nanay? Oo po, nagbo-bonding na po kami. Parang mas naging better yung Hmm, situation na okey. Sige, ano yung move out. nag-iba? Ano yung nag-iba? Mas na-appreciate ka na ba nila ngayon, Gerald? Oo, ganun. Tapos, alam mo yun, parang may deep, ay hindi masyadong deep, pero may pagkakaintindihan na po ng konti. Ibig sabihin mo, doon sa paglalayas mo noon na pinanindigan mo, mas nagkaroon ng tiwala na rin sa'yo ngayon yung nanay mo at yung kapatid Yes. mo. But, Oo, nakita na po ng result. Doon na po. oo. So, nag-iba na rin yung binabanggit mo kanina na sabi mo nga hindi encouraging ano, yung mga sinasabi nila sa mga plans mo, sa mga pangarap mo para sa'yo at para sa kanila rin. Oo, Pero ngayon, meron na silang mapangahawakan na, ay naku, pagka nagsalita pala itong anak ko, gagawin niya talaga. oo, yung mama ko po. Pero ikaw ba, anytime soon ay babalik na rin sa bahay? Or hindi, paninindigan mo yan? For now po, wala pa po akong plan na bumalik, pero may plan po ako na para sa kanila. For now, wala pa po. Okay. Sige, pero at least naramdaman mo na yung improvement sa pagtrato nila Yes. sa'yo bilang member ng family at masasabi mo ba na nag-improve na yung communication ninyo? With my mom, yes po. Okay. Alam mo, nakikinig sa atin ngayon, ano, ang lagi nating inaabala na si Dr. Camille Garcia, lalo na sa ganitong klase ng mga ano no, ng mga kaso. Oo, o ng mga ito, ang psychologist natin. Ayan si Dr. Camille, magandang tanghali po sa inyo. Hi, good afternoon. Ano po, not so nice to be back. Opo, naku, maraming salamat at naabala na naman namin kayo. But then, eto nga po kasi, si Gerald, sabi niya kapag ka andun siya sa bahay, parang hindi maganda yung communication nila. Pero naglayas siya, pero sinabi naman na sa kanyang mga magulang, sa kanyang nanay at kuya kung nasan siya ngayon, for 8 months now, parang mas napakikinggan daw siya. Oo, sa ngayon na, ayan, pinanindigan niya na, umalis ako. Ako nabubuhay sa sarili ko. Yung ganyan mga issue. Ay, ano ba sa tingin ninyo, Doktora Camille? Okay, pero meron kasi na sabihin natin nagiging successful yung mga ganyang klaseng pagkakataon kasi well-driven at saka motivated sila. Pero syempre, hindi sa lahat ng pagkakataon. Siguro, Jared, kung sakasakali, baka mamaya hindi ka pa nakapagtapos ng pag-aaral, sana maisip mo rin na magtapos ka ng pag-aaral. Dahil kasi kumisan, iba rin yung sinasabi natin na kasi nadinig ko yung ambition mo at saka yung goals mo. Usually, pag yung ganyan talagang ma-attain kung talagang merong tayong edukasyon na natapos dahil kasi mas magiging maganda yung ating hinaharap. Unfortunately, pero din ibang mga ganyang klase po na sometimes hindi natin maalis na kaya naglalayas yung ibang mga bata or ibang mga yung kahit sabihin mo na na young adult dahil kasi for reasons na talagang nasasakaw sila yung sinasabi nilang safe space hindi nangyayari sa bahay. So yun yung nakakalungkot na factor na kung bakit umaabot sa ganon. Pero but then ako natuwa ako dahil sabi ni Gerald, naglaya siya pero alam na magulang niya kung saan siya nandun. Yes. Opo, sinabi na. Mas maigi. Unlike yung iba talaga, naglalayas nang hindi sinasabi kung saan sila talaga pupunta and totally walang communication na nangyayari. Yun yung mahirap na factor. Nag-aalala Pero, yung mga mahal sa buhay.
Mm. Pero siguro, bigyan lang natin na, ito in general siguro, Mm. nangyayari po. Kasi baka akala nung mga ibang mga bata or ibang mga young adults, pag nagkakaroon ng ganyang conflict, kasi usually kahit nasabi mong 18 years old ka na, nandun ka pa rin sa poder ng magulang mo di ba? May mga ganon. Oo, pero ang point, so pwede kasi na kagaya sa barangay natin, ang mga barangay meron tinatawag na BCPC. So yun yung Barangay Council for the Protection of Children. So kung nakikita nila na merong abuse to authority or abuse to power, nagkakaroon ng child abuse, exploitation, na halimbawa at early age of 18, sinasabi na kailangan sila yung bumubuhay sa pamilya nila, so pwede silang tumugon sa barangay nila for reasons na parang sabihin na ano po, ganito po yung nangyayari sa akin, kaya gusto ko pong umalis na sa pamilya ko. So they give the necessary protection. May mga ganon. And then, kung sakasakali naman na, siyempre, kung they really wanted to be protected na talagang lumayo, meron naman yung sinasabing helpline ng makabata. That is 1383, if I remember right, 1383, para sa ganon. Dial ka lang doon para alam kung paano ka masusuportahan at matutulungan nila to put you in a safe place na talagang hindi rin maapektuhan ng mga magulang mo. However, sabi nga natin, pag sinasabi natin na talagang lalayas tayo, siyempre, di ba gusto natin maging ma-achieve natin yung gusto nating mangyari. Pero siguro, pagdating sa ganyan, with open arms, tatanggapin ka rin naman ng pamilya mo because palagi, tayong babalik tayo, communication is the key. Kung hindi tayo nakikipag-usap, hindi talaga magkakaroon na sabihin na natin ng peace of mind. Oo, maaaring nagkaroon ng mindset na ganito. Pero try to put in your mind na hindi lang siya mindset kailangan we have to be mindful also. What if, baka, dahil sa yung sinabi nating mindset, it works for us. Pero yung sa mga kapatid mo, dahil gagayahin ka, hindi yung mag-work sa kanila. So you have to be mindful also to understand ano ba talaga yung sitwasyon na maaaring makaapekto sa pamilya mo, sa mga kapatid mo mas maliliit dun sa ginawa mo. Kasi pwedeng sabihin din na, gagayahin kita, kuya. Dahil kasi ganito pala nangyari. O, naubos kayo, lahat kayo naglaya. Yun nga wala na natira dun sa bahay. Alam mo, doktora, meron lang akong isa rin dun sa sinasabi nga sa style ng communication nitong mag-iina, nitong pamilya na sabi niya, mas na-express niya yung sarili niya doon sa pag-chat kesa yung face-to-face sila ng mami niya. Diba? Nangyayari pala yan. Yeah. So yun nga yung nagiging problema para sabihin natin na bakit gano'n? Masyadong yun naging ganong form of communication. Ibig sabihin, were they affected during the time ng COVID na talagang kahit na nasa lugar ng bahay, pag-text ka na, pagkakain na, ibig sabihin mo, kain na, ito-text mo, kain na kayo. Oo. Yun nga, parang gano'n kung uutusan mo, gawin mo to. Parang pag naging gano'n, tapos mas naiintindihan, siguro, doon din yung sinasabi natin bakit nagkaroon ng difficulty or anxiety yung ibang mga bata dahil sa naging ganyan yung klase ng edukasyon na nakuha na hindi nakakakup yung iba. Pag yung ang sinasabi, nagkaroon na ng face-to-face classes, yung transition na yon. So sana pagdating sa ganyan, sana intindihin nyo, iba, ang Gen Z talagang they have parang difficulty in terms of social skills for reasons na nasanay sila yung puro mga sa digital, yung pag-verbalize nila ng mga problema nila. Pero bilang magulang, siguro hindi rin dapat ganun ang pamamaraan natin para sa ganun mas magkaintindihan kayo. Tama. Oo, dapat ay mag-step forward. Si nanay, para pakinggan, kausapin yung mga anak at hindi rin dinadaan-daan doon sa pag-chat na lang. Dr. Camille, tama yan. maraming salamat po ulit sa inyo sa inyong mga insight lalo na sa ganitong klase. At sigurado ako matutuwa naman itong si Gerald. Ang importante, meron daw konting improvement na ngayon. Dahil kumbaga na-prove ni Gerald yung point na nag-create siya ng safe space para sa kanya. Pero ano bang maisasuggest mo, doktora? Bumalik na lang sa bahay,
O, bumalik na sa bahay. Kasi sabi niya kasi, doon sa mga plano niya, kasama naman yung pamilya niya. Oo. Mm. Okay. Una-una, sabi nga natin, if it affects our mental health, usually talaga nakaka-apekto rin naman talaga yung mga ganyang klaseng sitwasyon. Mm-mm. Ang primary support group natin, pamilya pa rin. So talaga, kung sino ang tutulog, pamilya at pamilya pa rin. Ngayon, kung sasabihin mo na talagang hindi ganon ka supportive ang pamilya mo, that's the time na siguro ang iisipin na natin, yung sinabi ko kanina, to ask for help sa ibang paraan. Okay. Sige. Doktora, maraming salamat po ulit. Hanggang sa Okay, most welcome. Oo, hanggang sa susunod naming abala. Si Doktora Camille, ang ating psychologist. Gerald. Kaya hello po. Oh, Gerald, wala ka pa ring plano na umuwi. Siyempre, nakabukod ka ngayon. May gastos yan. Yes po. Oo, may gastos. Sabi mo nga kanina, no, malaking parte sa mga plano mo naman sa buhay, yung matulungan yung pamilya mo. Sa tingin mo ba nakakatulong ka sa paglayo? Financially, konti lang, hindi bongga. Okay. Ayan, konti lang. Pero ikaw ba iniimbitahan na rin pabalik ng iyong family members, ng iyong pamilya? Na umuwi? Yan po yung lagi sa mama ko. Oo, okay, sige. And mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa mga totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts at sundan nyo rin kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website sa truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.